Hello! Magandang hapon po! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa required attachments to our annual income tax return for the calendar year 2024. Makikita sa aking screen ang website ng Bureau of Internal Revenue. Kaya ako pumunta dito dahil ipapakita ko sa inyo kung saan yung mga revenue issuances ng BIR. At dito yung mga basis natin sa ating mga compliance sa BIR. Dito sa quick links, meron tayong revenue issuances. I-click natin yan. Punta tayo sa Revenue Memorandum Circulars. Nitong 2025, buksan natin. RMC number 34. RMC number 34, 2025, Guidelines in the Filing of Annual Income Tax Returns and Payment of Taxes Due Thereon for the Calendar Year 2024. Okay, buksan natin to. Dahil tapos na tayo mag-file ng ating annual income tax return, ang deadline ay April 15, 2025 for the taxable year January 1 to December 31, 2024. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa required attachments. Okay. Ito yung RMC number 34, 2025. So, yan yung mga guidelines kung paano mag-file ng annual income tax return. Dahil nakapag-file na tayo, ang akin na lang i-discuss ngayon ay ang required attachments for the annual income tax return. Kailangan nating ipasa sa online e-submission ang ating mga attachments. Ito ay required sa mga taxpayers na nag-file through EFPS at saka e-BIR forms. So, kapag nag-file sa EFPS, ang dapat i-submit ay Filing Reference Number, FRN, as proof of e-filing in EFPS. Hindi sinasubmit sa AEFS ang mismong annual income tax return, kundi proof of e-filing lang. Kapag sa AEFS, filing reference number. Sa mga tulad natin, mga micro taxpayers, gumagamit tayo ng EBIR forms. Kaya ang dapat nating i-submit ay ang Tax Return Receipt Confirmation as proof of e-filing in EBIR forms. Proof of payment or acknowledgement receipt of payment kapag may tax due. Kailangan i-print to PDF ang proof of payment. Halimbawa, nagbayad sa Maya, MYEG, sa online banking ng Union Bank, Land Bank, i-save as PDF. At kasama yon sa dapat i-attach sa ating EAFS submission. Sa mga may financial statements, lalo na yung mga taxpayers na ang kanilang gross sales ay nag-exceed ng 3 million pesos, dapat audited yan. Kaya dapat meron tayong Certificate of Independent CPA. Na ang CPA dapat duly accredited ng BIR. Hindi basta CPA ha, kaya dapat may accreditation siya ng BIR. Then, i-attach din ang audited financial statements. Kung ang iyong gross sales ay 3 million and below, hindi naman kailangan ng audit. So, isubmit lang ang audited financial statements.
Kapag may audited financial statements, meron yan notes to audited financial statements. Statement of Management Responsibilities. Yan, yung SMR. BIR Form Number 2307. Certificate of Creditable Tax Withheld at Source. Yung mga na BIR Form 2307, galing yan sa mga customers na nag-withheld ng taxes sa income tax. Kapag government naman, meron silang wini-withheld na business tax na pwedeng ibawas naman yun sa percentage tax at saka value added tax. Pero dito yung ina-attach natin na 2307 ay yung withholding income tax. Sa mga online sellers, meron silang BIR Form 2307 galing sa e-marketplace. BIR Form Number 1606, Withholding Tax Remittance Return for Onerous Transfer of Real Property other than Capital Asset. BIR Form Number 2304, Certificate of Income Payments Not Subject to Withholding Tax. BIR Form Number 2316, Certificate of Compensation, Payment, or Tax Withheld. Para naman to sa mga employed at may business or profession, sa mga mixed income earner. Kailangan ding isubmit yan. System-generated acknowledgement receipt or validation report of electronically submitted summary alpha list of withholding taxes through e-submission at bir.gov.ph. Ito yung kilala natin na SALT. Yung may validation report yan. Duly approved tax debit memo na galing sa BIR kung may tax debit memo kayo. Proof of foreign tax credits, prior year's excess credits, makikita yan sa previous year nyo na income tax return. Proof of other tax credits or payments, kung merong mga advance payments. Sample dito sa other tax credits or payments, yung binayaran sa quarterly income tax. Yon, dito isa-submit. BIR Form Number 1709, Information Return on Transactions with Related Party. Doon sa webinar ng BIR, nag-explain sila doon ng kung ano yung mga o sino ang mga dapat mag-submit ng BIR Form Number 1709. Okay. Kailan yung deadline ng submission ng attachments to Annual Income Tax Return 2024? For taxpayer na nag-file ng EBIR forms through AFPS and ano bang meaning nitong tax service provider na filers within 15 days from the deadline of filing of return. So, ang deadline natin ay April 30. In case of late filing, within 15 days from filing. So, kung halimbawa, hindi ka nakapag-file ng April 15, nag-file ka noong April 16, so, ang deadline nun is 15 days after April 16. So, magiging May 1 na yung deadline mo. Mode of submission, online submission through AAFS system. Yung AAFS natin, yan, yung AAFS e-submission, dapat mag-register muna kapag wala pang account sa AAFS. Okay? Sa mga manual filers, 1701 MS, kailan lang to na-release? Ang iba nakapag-file na ng mga micro taxpayers. Konti na lang siguro nakapag-avail nito. Within 15 days from the deadline of filing of return. In case of late filing, 15 days from filing. Online submission through AAFS system. So, wala nang manual submission ng mga required attachments for annual income tax return. Pero kung nagbayad kayo sa bank noong
on or before the deadline na April 15, 2025, doon sa bank na mismo ipapa-receive ang inyong mga attachments. Kasama na doon sa pagbayad. Okay? Sa susunod kong video, ipapakita ko na lang yung actual sample ng files na dapat i-upload. Depende sa type of taxpayer. Okay, yan lang muna sa ating video ngayon. Sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel bilang support niyo po sa aking tax tutorials for MSME. Thank you so much. Bye!